Technical talaga ang ruta na to na itinuro sa atin mga kapartner. Ang sarap talaga mag-sprint dito mga kapartner. Pagka ganitong ahon, pwede naman magpahinga. Tutukot, wag lang susuka. Mauubos yung kinain natin. Pero di sumusuko. Mapagod man, pero di humihinto sa hamon ng buhay. Manghihina, pero lumalaban mga kapartner. Mag-insayo at magpalakas. Magandang araw mga kapartner. Nandito po tayo sa SM Rosario. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong paglalakbay mga kapartner. Ang gamit nating bike ngayon mga kapartner ay ang ating BMX Spinix. Mahigit 3 taon na hindi na natin nagamit sa mahaba-habang padyakan. Nung huli kong gamit nito, Manila to Turbina. Nung pandemic 2019, muntikan na kami magkahiwalay nito mga kapartner. Alam nyo naman, nung pandemic may kanya-kanya tayong story at mga pagsubok na dumating sa atin noon. Kaya subok na subok ko na to. Ang ruta natin ngayon mga kapartner, paakyat ng Concho dahil wala tayong navigation system na ginagamit. Ang gagawin natin, dating gawi, magtatanong-tanong tayo para marating natin ang Concho. Nagbaon nga pala tayo ng payong mga kapartner. In case na umulan, tuloy-tuloy pa rin ang ating padyakan. Tara na mga kapartner. Sa mga bago lang sa aking channel, welcome. Sa mga dati na sa aking channel, welcome back. Chill ride lang tayo mga kapartner. Ayan mga kapartner, may kasabihan tayo. Kung ano man ang marating natin sa buhay, physical lang ang magbago. Ang gininto ang puso at kagandahang loob, ganun pa rin. Paano masabi? Nice. Ayan mga kapartner, sabi ng pinagtanungan natin, diretso lang daw tayo dito. Pagdating dun sa unahan, magtatanong-tanong tayo uli. Medyo matraffic na sa bandang ito mga kapartner, kaya tamang padyakan lang tayo mga kapartner. Manatili lang tayo sa gilid para iwas abala sa iba. Ayan mga kapartner, nakapagtanong tayo. Sabi ng mga idol nating traffic enforcer, diretso lang daw tayo. Pagdating natin sa unahan mga kapartner, magtatanong-tanong tayo uli.
Napakahirap maglakbay pagka wala tayong navigation system. Kailangan na kailangan natin magtanong para marating natin ang ating pupuntahan. Tulad ngayon, halos lahat ng mga main road na dinadaanan natin inaayos. Kaya kung saan tayo itinuro ng ating pinagtanungan, kung saan tayo dadaan, kahit malayo man o malapit, basta importante makarating tayo sa ating pupuntahan. Tulad nito, dito daw tayo kakanan. Kung kakaliwa tayo o didiretso, mas mapapalayo daw tayo. Ito daw ang shortcut o pinakamalapit na daan. Sana hindi tayo maligaw mga kapartner. Mahirap pala itong dinadaanan natin mga kapartner. Rough road pala ito mga kapartner. Okay lang, heavy duty naman ang ating gulong. Buti nga tumila na ang ulan. Sobrang lakas ang ulan kanina mga kapartner. Kaya basa pa ang kalsada. Ang lalaki pa ng butas ng dinadaanan natin mga kapartner. Kaya hindi natin alam kung saan tayo dadaan. Wala tayong mapapagpilian. Puro butas lahat. Ang mahirap nito makadaan tayo ng malalim. Hindi kaya tayo maligaw nito mga kapartner? Walang kabahay-bahay, walang dumadaan na iba kundi tayo lang. Mahirap pala ito. Kailangan talaga dito kondisyon ang ating sasakyan na gagamitin at malakas ang ating stamina dito. Pag hinabol tayo ng baka dito, aywan ko lang kung saan tayo pupulutin. Ito yung magandang ruta. Panibagong experience sa atin to. Itong dinadaanan natin mga kapartner. Ito yung nagpapasaya sa atin mga kapartner. Kahit mahirap ang daanan, baliwala dahil sa sobrang ganda naman ng ating nakikita sa paligid. Kaliwat kanan, puro punong kahoy. Wala tayong makitang kabahayan mga kapartner. Medyo binigyan tayo ng magandang panahon ngayon para makapag-video tayo ng maganda-ganda mga kapartner. Hindi na sana umulan hanggang marating natin ang ating pupuntahan. Kakaiba pala ang putik dito mga kapartner. Dumidikit sa ating gulong. Mabigat at matigas ang ating padyakan dito mga kapartner. Ayan, nandito tayo sa baba. May 21 kilometers mula dito hanggang doon sa Buddhist Stupa Temple. Ongoing construction. Kitang-kita dito sa baba mga kapartner. Puntahan din natin pagkatapos natin sa Concho. Ayan mga kapartner, nakalagpas din tayo sa rough road na daan. Mataas pa lang yung inakyat natin papunta dito. Medyo malayo-layo pa tayo mga kapartner. Mayroon pa tayong ilang kilometers na tatakbuhin mula dito. Kayanin kaya natin mga kapartner ang ating BMX sa maraming ahon. Ang lawak ng bakahan, napakagandang pagmasdan. Dito naman sa kabila, napakaraming daan pababa. May kataasan pala itong ating binabaybay. Mahirap ito pagkagabi, nakakatakot daanan mga kapartner. Bukod sa walang street light, wala pang kabayan mga kapartner.
technical talaga ang ruta na to na itinuro sa atin mga kapartner. Mayroong rough road at mayroong ahon. Mapapasana all tayo dito mga kapartner. Kahit pabalikin ako dito, hindi ko na uulitin. Doon pa lang sa rough road na dinaanan natin mga kapartner. Hirap ng ating bike pumadyak at umakyat papunta dito. Ayan mga kapartner, nasa rough road na naman tayo. Sulit na sulit talaga ang ating ruta ngayon mga kapartner. Kahit siguro nakamotor dito mahihirapan. Ang lalim ng lusong natin dito. Ang mahirap lang, rough road pa. Yung kabila, irrigation pala yun, yung nasa taas. Napakaganda naman pala ang lugar na to. Siguro pagka mataas ang tubig o malakas ang ulan, hindi makakadaan ng mga kahit anong klaseng sasakyan dahil sa mataas na tubig. Tulad kanina, napakalakas ng ulan, kaya ganyan ang kulay ng tubig. Ito muna ang ginamit natin, yung BMX Spinix natin mga kapartner. Maganda pagmasdan ng tubig nang gagaling sa taas mga kapartner. Malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Padyakan na naman tayo. Yan kataas ang ating inakyat papunta dito sa National Road. Rough road pa. Kitang-kita na natin ang highway. Pagka hindi talaga malakas ang stamina mo dito, bibigay talaga ang tuhod mo. Bukod sa matarik, rough road pa. Mayroon din mga nadaan na mga sasakyan. Dito, umiiwas sa matatraffic na daan. Ito talaga ang pinakamalapit at shortcut na daan. Kahit siguro ako ay may sasakyan mga kapartner, iikot talaga ako dun sa hindi mahirap na daan. Di bali na lang malayo kaysa dadaan tayo sa mahirap at walang kabahayan. Hindi na muli ako dadaan sa ganung ruta. Mahirap na. Yan mga kapartner, dito daw tayo kakaliwa. Timing na timing, walang sasakyan sa likod at saka sa harapan. Yan, nakatikim din tayo ng hindi rough road na daan. Makakapagpatakbo tayo ng medyo maganda-ganda.
Ang kaso mga kapartner, mukha yata tayong sasalubong sa malakas na ulan. Okay lang mga kapartner, nagbaon naman tayo ng payong. Kahit na umulan ng umulan, patuloy pa rin tayo papadyak. Hindi magiging sagabal sa atin ng pabago-bago ang panahon. Medyo makunat ng ating padyakan dito mga kapartner. Sa tingin natin mga kapartner, parang pantay lang pero banayad ng ating tinutumbok ngayon. Ang kapal ng ulap sa unahan mga kapartner, mukha yatang mapapasabak tayo sa ulan. Medyo may kataasan din ang ahon na ito. Kaya chill ride lang tayo mga kapartner, medyo malayo-layo pa tayo. Karamihan ng dinaanan natin kanina mga kapartner, halos lahat ng kalsada pinapaganda at inaayos. Kaya itinuro tayo sa mga shortcut na daan. Tulad nito mga kapartner, pinapaganda at pinapalapad pa nila ang kalsada. Kagandahan lang dito sa ating rides mga kapartner, kahit maraming mahirap na daan, ahon at mga rough road na daan, masayang masaya pa rin tayo. Basta marating lang natin ang ating pupuntahan ng safe. Kapal ng ulap dun sa unahan mga kapartner, sana wag munang umulan, malayo-layo pa ang ating papadyakin. Bagong gawa lang siguro itong kalsada. Bibihira lang ang nadaan dito. Ang ilang bahagi ng kalsada, under construction pa. Ang lapad at ang ganda ng kalsada na ito. Ang kagandahan lang dito, may mga street light na. Masarap dito mag-ensayo sa gabi. Hindi mainit at walang gaanong sasakyan. Kahit mag-sprint ka ng 1 oras, okay na yun. Ang sarap talaga mag-sprint dito mga kapartner. Ang haba ng kalsada at may ahon ng konti. Solve na solve talaga tayo dito. Yun napakaganda ng palayan. Ang lawak. Siguro mga ilang araw na lang aanihin na yan. Ang sarap kumain ng kanin pagka bagong ani. Lalo na't pag ulam mo'y tuyo.
Ayos na ayos yung mindset ng may-ari nito. Yung kabila, tataniman ng pala, yung kabila, aanihin. Ang galing ah. Okay na okay pa ang ating BMX mga kapartner. Kayang-kaya pang tumakbo sa malalayong lugar. Sa bagay ito, subok na talaga ito mga kapartner. Araw-araw ko itong ginagamit. Banayad ahon na naman tayo dito mga kapartner. Kung titingnan natin, parang pantay lang siya pero paakyat na pala. Mayroon pa tayong ilang kilometers na tatakbuhin mula dito mga kapartner. Tulad nito mga kapartner, inaayos yung kalsada. Buti gumawa sila ng daanan dito sa gilid. Kagaya kanina may inaayos na kalsada kahit bike hindi makadaan. Kaya itinuro tayo dun sa shortcut. Mayroon din sa kabila pero mas malayo ang daan nun mga kapartner kaya ang napili natin dun sa rough road. Ayan mga kapartner, kakanan daw tayo dito sabi ng pinagtanungan natin. Ayan, lulusong tayo dito mga kapartner pero pagdating sa unahan, may kataasan din ang ating aahonin. Kagandahan lang dito mga kapartner, itong ruta na to, akyat baba, kaya tamang tama sa mga nag-iinsayo mga kapartner. Banayad ahon tayo dito mga kapartner.
Medyo may kataasan din ang ahon na to. Maiksi lang naman mga kapartner. Pagdating sa unahan, lulusong tayo tapos aakyat na naman. Ito yung maganda, pagdating sa lusong, doon tayo nagre-recover. Kagandahan lang ito pagka ganitong oras, walang gaanong sasakyan, kaya masarap magbike mga kapartner. Tamang exercise lang tayo dito mga kapartner. Mayroon tayong pinaghahandaang medyo mahaba-haba ang padyakan. Ang gagamitin naman natin ang ating mountain bike mga kapartner. May ahon na naman tayo dun sa unahan mga kapartner. Chill ride lang tayo. Ang importante lang naman makapag-exercise tayo. Papawis ba? Ito yung pinaka-exciting sa lahat, yung aahon tayo mga kapartner gamit ang ating BMX. Pagka ganitong ahon, pwede naman magpahinga. Tutukot, wag lang susuka, mauubos yung kinain natin. Pero di sumusuko. Mapagod man, pero di humihinto sa hamon ng buhay. Manghihina, pero lumalaban mga kapartner. Mag-ensayo at magpalakas. Yun, nalagpasan din natin ang ahon na to. Pagdating dun sa unahan, sa lusong dun tayo magre-recover. Hindi ko lang alam kung anong taas nito mula sea level. Wala kasi tayong navigation system mga kapartner. Malayo-layo pa ang ating papadyakin mga kapartner mula dito sa kinaroroonan natin. Ayan mga kapartner, mayroon nakakilala sa atin. Saan daw tayo pupunta? Sabi ko sa Kuncho. Ako daw ang mauna mga kapartner para makuhanan ko daw siya ng video. Meron kasi lusong at medyo may kataasan ang ahon dyan. Ako ang magtratrang ko sa kanya mga kapartner. Naka-fix gear siya mga kapartner. Kakaliwa tayo dito mga kapartner. Siya didiretso. Yan mga kapartner, nandito pa lang tayo sa bungad ng Kuncho. Mula dito sa crossing mga kapartner hanggang makarating tayo, puro ahon na yan. Total nandito na naman tayo, dadaan tayo sa ating kapatid mga kapartner. Dating gawi tayo mga kapartner, pagdating natin sa unahan magtatanong-tanong tayo doon.
First time natin ginamit ang ating BMX sa mahaba-habang padyakan at mahabang ahon. Habang papalayo ng papalayo tayo mga kapartner, papataas ng papataas naman tayo. O hindi natin halata, parang pantay pero ahon yan mga kapartner. Napakarami palang magagandang gumawa ng first class na sala seat at dining table. Purong kahoy talaga mga kapartner, ang gaganda. Napasabak tayo dito mga kapartner, parang walang katapusang ahon. Ayan mga kapartner, napakaraming surplus na truck galing Japan. Ang gaganda pa mga kapartner, alam nyo naman pagka made in Japan matitibay talaga yan. Hindi ko lang alam kung ilang kilometers ang ahon na to mula doon sa crossing. Bibihira din ang kabahayan dito mga kapartner. Hindi rin natin maiwasan na hindi tayo matakot. Yan mga kapartner, nakarating din tayo dito sa Concho. Bawat rides natin o bawat ruta natin, itinuturi kong isang matagumpay ang ating paglalakbay. Kung nararating natin ang ating pinupuntahan mga kapartner, parang life lang yan. Sipag at tiyaga lang yan mga kapartner. At samahan ng disiplina sa sarili mga kapartner. Yan mga kapartner, pahinga muna tayo ng konti. Tapos tatakbo naman tayo sa pinakamataas na parte dito sa Concho. 1 hour later. Puntahan na natin ang ginagawang Buddhist Stupa Temple. Padyakan na naman tayo dito mga kapartner. Pagkatapos natin dun sa taas, babalik tayo mga kapartner. Total, nandito naman tayo, dadaanan natin ng ating kapatid sa pagbalik na mga kapartner. Alam nyo naman, pagka nagkita kami, mahaba ang aming kwentuhan mga kapartner. Pagdating sa taas, balik tayo agad mga kapartner. Mahirap gabihin tayo dito ng husto. Mayroong parte dito na walang street light. Sigurado ako pagkagabi, sobrang dilim yan mga kapartner. Lalo na kung wala tayong makakasabay sa daan. Ang nagsisilbing ilaw lang nating dala mga kapartner, yung tail light natin. Medyo okay na rin mga kapartner. Mahirap kasi tatakbo tayo na kahit kunting ilaw wala. Naranasan ko yun mga kapartner. May nakasabay ako walang ilaw, na sagi siya ng motor. Kaya importante talaga kahit papano mayroon tayong kunting ilaw sa ating bike pagka nag-rides tayo sa gabi. Para iwas disgrasya at abala mga kapartner. Napakarami palang subdivision dito sa bandang ito. Balang araw, gaganda at dadami ang tao. Hindi na nakakatakot magbisikleta papunta dito. Hapon na mga kapartner. Abutan yata tayo ng gabi dito. Malamig na ang simoy ng hangin pagka ganitong hapon na mga kapartner. Umaahon pa rin tayo mga kapartner mula pa kanina. Sakop pa yata ito ng Concho mga kapartner.
Padjak lang tayo ng padjak mga kapartner. Ang kagandahan lang dito sa rides natin mga kapartner, napakaraming malalaking punong kahoy sa paligid at ang ganda pa ng kalsada mga kapartner. I-enjoy lang natin ang ating rides para hindi tayo mapagod. May kalayuan na rin ang ating tinakbo mula dun sa sentro ng Concho. Tinitingnan ko lagi ang ating gulong mga kapartner, parang ang tigas-tigas padyakan. Ang parting ito, mataas na siguro. Ramdam na ramdam talaga sa ating paa mga kapartner. Yan mga kapartner, sabi ng pinagtanungan natin kanina, sakop na daw to ng Amadeo. Kaya pala, ramdam ko ang tigas ng padyakan natin dito. Matarik na pala. Ito pala yung nakikita sa baba mga kapartner. Mula doon sa pinaghintuan ko kanina hanggang dito, mayroon 21 kilometers mula doon. Sakop na pala ito ng Amadeo mga kapartner. Nagtanong-tanong tayo kanina mga kapartner, sakop na daw to ng Amadeo, Coffee Capital of the Philippines. Kinaya ng ating BMX umakyat dito mga kapartner, kahit mataas. Yan mga kapartner, ito pala yung ginagawang Buddhist stupa. Kitang-kita ito dun sa baba. Kung maggagaling ka sa Malabon, under construction pala ito mga kapartner. Siguro pagka natapos to, napakaganda tong pasyalan dito mga kapartner. Picture pa lang nasa tarpaulin. Maganda na tingnan lalo na pag natapos mga kapartner. Sa ngayon hanggang dito lang muna tayo. Tara, balik na tayo. Hindi natin namalayan may kataasan na palang ating inakyat dito. Ilang taon at ilang buwan na lang matatapos na siguro yan. Sa susunod mga kapartner, ang gagamitin naman natin kung babalik tayo dito ay ang ating mountain bike para hindi naman tayo mahirapan sa pag-akyat dito. Palusong na tayo mga kapartner. Dito tayo babawi sa pababa. Wala nang padyakan to mga kapartner.
Ang bilis ng takbo natin dito mga kapartner. Palusong na kasi tayo. Yan mga kapartner, ito yung pinaka-reward natin. Bumawi tayo sa pabalik, palusong na kasi mga kapartner. Ang bilis natin. Mayroon din tayo nakasabay mga naka-mountain bike. Pababa, grupo sila mga kapartner. Masarap at masaya pag marami kayong nagbabike. Hindi nakakapagod, may kasalitang kasaunahan. Ang kwentuhan ang nagpapasarap sa rides. Yan mga kapartner, dito tayo kakaliwa. Dadaan muna tayo sa ating kapatid. Kumustahan lang mga kapartner. Medyo matagal-tagal na hindi na kami nagkikita. Kaya ito na ang pagkakataon, makapasyal man lang. Paminsan-minsan lang. Magtatanong tayo dito sa ating boss idol guard. Boss, kay Purman Daniel. Kapatid po. Opo. Nandiyan kaya? Puntahan ko po sa. Thank you. Yan mga kapartner. Punta na tayo sa site. Mayroon kasi siyang hinahawakang company dito sa site na ito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng company na hinahawakan niya mga kapartner. Yan mga kapartner, ito yung mga model house na ginagawa nila dito. Ang gaganda ng pagkagawa nila. May sariling gate ka na at may bakod, second floor pa. Ang dami na nilang nagawa mga kapartner. Ang kagandahan lang dito mga kapartner, maliwalas ang lugar. Kung dito ka makakakuha ng bahay, sasaya ang buhay mo. Presko ang hangin, tahimik na tahimik talaga mga kapartner. Marami pang punong malalaki sa paligid. Hindi pa bahain. Nasa mataas na parte kasi ito ng bundok mga kapartner. Ang lalaki ng mga punong kahoy dito sa kabila. Yan mga kapartner, malapit na tayo sa opisina niya. Marami ka na palang natatapos dito. Yung dalawang unit na wala pang pintura, sa akin din yan. Magkarugtong yan, bali siyam-siyam yan, dalawang cluster yan. Yung may mga orange na ano. Dalawang cluster yan. Patapos na pala yan. Okay. Dalawang cluster yan. At mayroon ako doon na yung panibago nandun sa baba. Marami kang gawa. Pupuntahan namin yung mga bagong layout niya. Sa mga gustong magtrabaho sa kanya mga kapartner, nakakailangan siya ng welder, mason, plumber, electrician mga kapartner. Mananawa ka dito sa kanya mga kapartner sa sobrang daming project at marami pang iba. Pwede rin stay in at stay out mga kapartner. Pwede din kayo mag-OJT sa kanya. Napakarami din siyang gawa sa labas mga kapartner. Mga nagpaparenovate ng bahay, nagpapagawa ng bahay, at mga resort. Yun yung mga bagong layout niya mga kapartner, napakarami. Sa susunod pagbalik natin dito mga kapartner, ipapakita ko naman sa inyo yung loob, interior design ng nagawa niya. Grabe, taas pala. Taas ng bangin. Ha? Taas ng bangin.
Kapanahon na ng hapon. Talil yun eh. Ang ilalim. Tinanggal yung ulo, tapos ang ginawa, binuhusan ng ibabaw. Pero hindi tinabunan, pero talil yun. Ito yung ginamit natin, BMX. 1 hour later. Yan mga kapartner, inabot na tayo ng gabi. Pauwi na tayo. Nagsisilbing ilaw natin yung ating tail light mga kapartner. Siguro mga 8 or 9, nasa bahay na tayo. Mas mabilis ngayon ang ating pabalik, palusong na kasi. Medyo ginabi na tayo mga kapartner, napasarap kasi ang kwentuhan namin. Yun yung nagpapasaya sa lahat. Isang oras o isang araw, kulang pa yan sa kwentuhan. Chill ride lang tayo mga kapartner, malayo-layo at mahaba-haba pang ating padyakan. Tara! Nandito pa lang tayo sa sentro ng Koncho mga kapartner. Malayo-layo pang ating papadyakin. Hindi natin maiwasan matakot mga kapartner tulad nito. May parte dito na walang street light at walang kabahayan. Puro mga punong kahoy lang sa paligid. Mabilisan shoutout sa Embark Pet Grooming Services. Pet ay alagang-alaga dahil sa magagaling at mababait ang mga staff nila dito. Hanapin nyo lang si Boss J Bilyasan Rapsing at hinahawakang company ng ating brother sa mga skilled at magagaling na mga worker, lalong-lalo na sa nagpapatakbo nito, si Daniel Bilyasan Reyes. Proud na proud ako sa iyo, brother. Yan mga kapartner, nandito na tayo sa main road. Yung sa kaliwa, papuntang Naik, dito sa kanan, papuntang Maynila mga kapartner. Malayo-layo pang ating papadyakin. Mga kapartner, kung nagustuhan nyo tong video na to, like, subscribe, and click notification bell para updated kayo sa mga bidyong ina-upload ko. Mga kapartner, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.